Tuhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo, marami ang tumiwalag sa mga tagasunod ni Jesus dahil sa hindi nila matanggap ang sinabi niyang ang kaniyang katawan ang magiging pagkain at ang kaniyang dugo ang magiging inumin. Magkagayon man na natiling tapat ang 12 apostol sa kabila ng mabigat na pananalita ng Panginoon. Sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, makilala nawa natin si Jesus bilang salitang nagbibigay ng buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipo ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at ang mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa Diyos-Diyosan ng mga Amoreyo, na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway ng ating nadaanan. Kaya't kami rin ang Panginoon, maglilingkod siya ang ating Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid,
at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nanagsisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Kukup-kupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay ay siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa namang kukupkop siya'y mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan. At siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihahandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan. Marilag, banal, walang batik, walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asaway ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain, inaalagaan, gayon gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan dahil dito. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyo hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan. Kaya ko sinabi sa inyo, na walang makakalapit sa akin, malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy, marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kaniya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal na Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kariboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kanino po umiikot ang inyong mundo? Sino ang pinakasentro ng inyong buhay? Mga kapatid, narinig po natin ang makapangyarihang pahayag ni Simon Pedro sa ating ebanghelyo. Sinabi niya, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala po kami at natitiyak naming kayo ang banal na Diyos." Ito po yung sinagot ni Simon Pedro pagkatapos siyang tanungin ni Jesus Nazareno, pati ang 11 apostol, kung aalis at tatalikuran din ba nila si Jesus Nazareno. Kung inyo pong narinig ng mabuti, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Bakit po? Kung inyong mapapansin, sa loob ng 4 na linggo, ipinakilala ni Jesus ang kaniyang sarili
bilang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Ang mga Hudyo nadismaya sa pahayag na ito ni Jesus Nazareno. Hindi sila makapaniwala dahil literal nilang tinanggap ito. Para sa kanila, paano nila kakainin ang laman at katawan ni Jesus at paano nila iinumin ang kaniyang dugo. Kaya para sa kanila, sa mga pahayag ito ni Jesus Nazareno, literal ang kanilang interpretasyon at dahil dito, hindi na sila sumunod kay Jesus at nag-iba na sila ng kanilang landas. Sa araw na ito, maganda pong pagnilayan kung hanggang ngayon nananatili ba tayong tapat at nagmamahal sa Diyos. Mahirap pong mahalin ang Diyos kung unang-una wala tayong kaugnayan sa Kaniya. Paano po natin sasabihin na tayo'y tapat at nagmamahal sa Diyos kung unang-una hindi naman tayo marunong magdasal? Kung hindi naman tayo nagsisimba at hindi natin tinatanggap si Jesus sa banal na komunyon, kung hindi naman natin siya naaalala sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting bagay at pagmamahal sa ating kapwa, paano po natin masasabing nagiging tapat tayo at minamahal natin ang Diyos kung ang inuuna natin sa paggising sa umaga ay ang ating mga gadgets at mga social media account? Paano po natin masasabing minamahal natin ang Diyos kung takot naman tayong pasanin ang krus ng pagsasakripisyo at pagmamalasakit sa higit na nangangailangan? Paano po natin masasabing nagiging tapat tayo sa Diyos kung ang laman naman ng ating puso't kalooban ay kainggitan ang tagumpay ng ating kapwa? Paano natin masasabing mahal natin ang Diyos kung ginugugol natin ang ating oras at panahon sa pagpapayaman sa mundong ito, sa ating propesyon, sa ating mga hanap buhay, at sa ating mga negosyo, at maging sa ating mga pansariling karangalan at katanyagan? Mga kapatid kay Kristo, madaling sabihin minamahal at nagiging tapat tayo sa Diyos, subalit mahirap ipakita na tunay tayong nagiging tapat sa Kanya. Alam po ninyo, sa atin pong makabagong panahon, tila baga nilalayo tayo ng teknolohiya at modernisasyon upang hindi maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Pilit tayong nilalayo ng puwersa ng kasamaan sa pag-ibig na inilaan sa atin ng Diyos. Subalit lagi nating tatandaan, anumang pilit ng kasamaan, hindi magtatagumpay ito. Pilit na magsusumiksik ang liwanag ng Diyos upang magtagumpay at maging tanglaw ng ating puso. Kaya nga napakaganda ng mga pagbasa natin sa araw na ito. Unang-una narinig natin sa unang pagbasa na nagpahayag si Joshua sa mga lipi ng Sikem na tanging ang Diyos ang totoong Panginoon, at nagpahayag naman ang mga tao ng kanilang tapat na pagsunod at hindi pagtalikod
sa Panginoon. Ganito din ang tema sa ikalawang pagbasa, ang paalala ni Apostol San Pablo na maging tapat ang mag-asawa sa isa't isa, gaya na lamang ng katapatan ni Kristo sa ating simbahan. Kaya nga masasabi natin, walang tapat na lingkod ang pinabayaan ng Diyos. Walang nagmamahal sa Kanya na hindi niya inaruga at kinupkop. Lahat ng naging tapat at nagmamahal sa Diyos, pinagpapala niya ng lubos. Mga kapatid kay Kristo, sa kabila po ng mga pagsubok sa buhay, sa kabila ng pagiging mahina at marupok natin, sa kabila ng napakaraming katanungan sa mundong ito, piliin pa rin po natin na maging tapat sa Diyos. Uulitin ko po, sa araw-araw, piliin po natin na tayo'y maging tapat sa Diyos. Huwag po nating tatalikuran ang ating Panginoon at huwag po nating titipirin ang ating pagmamahal sa Kanya. Dahil ang pagmamahal, hindi ito tinitipid. Ang pagmamahal, ibinubuhos at ipinaparamdam. Upang sa pamamagitan nito, tayo ay makilala bilang tunay na alagad ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Siya nawa ang maging matibay na sandigan natin sa pagharap sa mga pagsubok at hirap ng buhay. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ang salita ng Diyos upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng buong sigasig at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Manalig nawa kay Jesus ang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno ng ating bayan, at huwag silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga guro at katekista at silang mga patuloy na nagtuturo ng mabuting asal at pananalig sa iyo, O Diyos. Bigyan mo sila ng lakas ng loob upang masalamin din nila ang bawat mabuting kanilang itinuturo't ibinabahagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang
may alitan at nagkawatak-watak at matuto silang magsakripisyo at magpakumbaba upang maibalik nila ang magandang ugnayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kaharian ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa upang sila'y magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kasal. Ang mga kapatid at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ikaw ang aming kanlungan. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Tanggapin mo kami at panatilihin sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang buhitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y pagdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kaniyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo.
po, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto, at sa lahat ng ating mga online viewers.
sa inyong patuloy na pag-aabot at pagbabahagi ng inyong mga tulong at donasyon. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga donasyon, sa inyong mga pamisa, sa inyong mga kaloob, at sa inyong mga ibinabahagi tulad ng mga ayuda, ng mga kape, ng mga bigas, tubig, canned goods at noodles na patuloy namang ibinibigay natin at ibinabahagi sa mga kapuspalad at masigit na nangangailangan nating mga kapatid. Tunay ngang ang ating pagdedebosyon, tinutulak tayo upang magmisyon at magmalasakit sa ating kapwa. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan, walang tapat sa Diyos na naglilingkod sa Kanya ang Kaniyang pinabayaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.